Ayun mga katips, magandang araw po sa ating lahat. At ngayon mga katips, ay share ko naman po sa inyo yung aking nangyari sa aking mga chicken broiler, kung bakit nga ba wala ng ilaw ngayon mga katips. At yun, pag-usapan natin yan mga katips. Ayun mga katips, magandang araw po sa ating lahat. Ayun mga katips, ay day 2 na ng ating mga chicken broiler mga katips. At maganda ang resulta ng ating mga broiler. At yun nga lang, meron tayo isang mortality. Kaya 104 na po ang ating mga sisiw mga katips. Kasi may nangyari kagabi na nahilo na hindi ko alam kung bakit. At wala namang indikasyon na nagtatae. Ay baka may diferensya na sa kanilang laman loob mga katips. At yun, at yun, i-share ko naman sa inyo mga tips yung aking naobserbahan ngayon at kung ano yung aking ginawang pamamaraan na kahit sobrang init ng panahon mga katips at saka nung madaling araw na lumamig naman ang simoy ng hangin dito sa amin mga katips. Kasi dito sa amin mga katips ay sobrang init nga pero malamig naman yung hangin, mahangin dito. Kaya isa rin yon sa ating tinitimpla o inoobserbahan kasi hindi naman po natin pwedeng buksan lahat to kung hinihingal yung ating mga sisiw. Baka naman po pasukan ng mga virus or magkaroon sila ng sipon mga tips kasi pag nasobrahan naman sila sa lamig. No po, kaya yon, papakita ko po muna sa inyo yung aking mga alagang yan, aking mga broiler at mag-share na rin ako mga tips. Medyo mahaba yung i-discussion ko para makatulong din sa inyo mga tips kasi ngayon talaga ay sobrang init at mabilis makababa ng timbang ng ating mga broiler dahil nga po sa inom sila ng inom at hindi sila tuka ng tuka mga tips. Kaya yun yung mga na-oobserbahan nyo na pagbabago sa inyong mga alaga mga tips. Kaya yun, at samahan nyo ako at pag-usapan natin yan mga tips. At yun mga katips, magandang tanghali po sa ating lahat. Ayan mga katips, day 2 po nila ngayon mga katips at ito ay nasa 104 na po at meron na po tayong isang mortality mga katips. Ang nangyari doon kagabi ay parang naihilo siya mga katips at okay lang yun. Ganun talaga, may ganun talagang senaryo na minsan nahihilo at minsan nakaka-recover naman. Talagang malimit talaga hindi na nakaka-recover mga katips. Kaya okay lang yun. At ngayon mga katips 2 days na nila at talagang sobrang init ngayon mga katips. Kaya pinatay ko na yung ilaw at hanggang ngayon mga katips medyo hinahapo pa sila. Kaya mamaya maya obserbahan ko pa rin pag ganito pa rin ay hapong-hapo sila mga katips. Talagang ito ay aking tatanggalin, no, aking tutuklapin para may pumasok na hangin, no. Kaya magbibigay na ako ng dextrose powder mga katips para hindi sila ma-dehydrate o hapuin masyado. Kasi itong gamot na binibigay natin ay Robustrip BK mga katips, pampalakas ng resistensya nila. At sa aking obserbasyon naman mga katips ay maganda ang ating mga sisiw ngayon. At makikita nyo mga katips nagbabago-bago na yung kanilang balahibo. Parang nagiging basa-basa na siya. Ibig sabihin ay tinutubuan na sila ng puting balahibo mga katips. Kaya pagka buklat ko kanina na pag ano ko dito ay maganda mga tips, hindi katulad kahapon, no. Talagang may pagbabago na. Kaya ayos ang ating mga alaga ngayon mga tips. Talagang tiyaga lang talaga. At pag gantong mainit talaga mga tips ay naobserbahan ko din ay hindi sila masyadong tuka ng tuka. Ito ay yung madaling araw ko pa nilagay mga tips, hindi pa rin ubos. Dito yan, hindi pa rin. Talagang hindi masyado silang tuka ng tuka. Ayan po ang isa sa problema natin kapag sobrang init naman. Talagang ang focus lang nila ay inom ng inom. At mahalata nyo naman yun mga katips sa kanilang mga ipot. Mahalata nyo, puro tubig. Yan, malambot. Hindi sila dry. Kaya kailangan natin gawin ay magpainom tayo ng electrolytes or dextrose powder. Pwede na mga katips. Kaya ayos na ayos yun ng ating mga alternatibong mga gamot. Kaya pag ganyan panahon talaga mga katips ay lagi nating obserbahan, no? Dito naman sa amin ay mainit nga mga katips pero mahangin. Kaya hindi ko pwedeng buksan lahat itong tarapal kasi baka naman masobran sa hangin ay magkaroon naman sila ng makakuha naman sila ng mga virus or magkasipon sila. Kasi dito sa amin kasi mga katips, nakita nyo naman may alaga kaming bibe, may mga manok na panabong.
para sure na walang mangyari sa ating mga alagang broiler. Alam niyo naman, pag broiler ay maselan, mabilis silang dapuhan ng mga sakit, kailangan natin i-balance. Ayan mga katips, kaya yung mga ginagawa ko dito, yung mga ibang alaga namin, mga bibe, mga manok na panabong, ay binibigyan ko na rin ng mga Robostrip BK para pare-para silang malalakas sa mga resistensya, para hindi sila dapuan ng mga sakit mga katips. Kasi sobrang dami ng mga sisiw ko ngayon. Ayan, makita nyo mga katips, layo-layo sila natutulog. Kaya okay lang yung ganyan na setup na layo-layo sila, ay ibig sabihin ay walang problema sa kanilang katawan mga katips, no? Ayan. At matataba naman yung mga paa nila. Yan mga katips. Kaya yun, i-share ko lang naman sa inyo mga katips, ay dahil nga may itang panahon, ayan, kailangan tayo mag patay ng ilaw. Pero kanina madaling araw mga katips, ay pag check ko ay sama-sama sila dito, pero hindi naman sila tutulakan. Kumbaga sama-sama sila sa isang ilaw, pero dikit-dikit lang na natutulog na ganyan, nakahiga. Ibig sabihin ay hindi naman nagkukulang yung ating heater, no? Talagang malamig talaga din sa madaling araw mga katips. Ang ilaw ko na ginamit kanina is 100 watts sa kami 60. Sakto lang pagka madaling araw mga katips, kasi ay hindi naman sila nilalamig, hindi rin naman sila sobrang init. Ngayon lang talaga mga katips na sobrang init talaga, kaya dapat i-maintain natin yung temperature. Yan mga katips. At baka mamaya ay kapag sumunting pa rin ang init ng mga bandang alas 2, alauna, yan, pag nakita kong sobrang hingin yung iba, ay aking bubuksan na itong isang tarapal at magpapainom na ako ng Fixos powder mga katips. At baka ito ay mapabilis na rin yung pagbibigay ko ng vitamins ng Bitmin Pro mga katips, kasi nakikita ko ay malulusog at maganda yung resistensya nila. Kaya gagawin ko, pagbibigay na ako ng Bitmin Pro para mas lalong tumaba sila o tumakaw sa pagtuka mga katips. Para kasi once na bumili sila sa pagtuka o tuka ng tuka, ay mabilis po lalaki yung ating mga broiler. At ako naman po is pamamaraan ko, yung mga nakakapanood sa akin, ay kita nyo naman mga katips na unlipids ako. Hindi po ako nagpapaubos ng feed sa kanilang mga patukaan. Bakit po? Para po maiwasan yung siksikan sa pagtutuka nila, para hindi sila nagbubungguan at hindi din sila nagugutom. Kasi once na magutom natin yan sila mga katips, ay doon sila natamil o nahinang tumuka. Kaya yung iba nalilik sa pag-harvest. At ako ay simula sa hapon talaga mga katips, unlipids ako. Hindi po ako nagpapatuka ng umaga, tanghali, hapon lang. Talagang once na makita ko ubos na ang patuka nila, lagay po ako ng lagay. Ganun lang po yung setup na aking ginagawa mga katips. Saka sa tubig, yan, mahina pa naman po ngayon silang uminom. Kaya isa lang muna ang aking painuman na nilalagay. Kapag yan, mga ilang araw na, dalawa na po yan mga katips, kasi nabibiti na rin sila. Yung iba kasi medyo malayo, saka kailangan dalawang side ay merong painuman mga katips. Ganun lang. At minsan naman ginagawa ko, yung isa ay may gamot, yung isa ay plain water lang. Tapos change ko sila gada isang oras. Pinapapalit ko ng pwesto para yung iba makainom ng plain water, yung iba vitamins naman, para hindi naman po na overdose sila sa gamot mga katips. Ganun lang yung diskarte, para kasi hindi ko namang ma-determine kung ano yung nangyari sa isang sisiw kagabi na parang nahihilo siya. Observation ko, baka hindi kinaya yung gamot or kung na-stress bigla, kasi nagulat sila mga katips. Yun lang po yung mga indikasyon na wag natin gagawin, na magulat talaga sila mga katips. Kasi once na magulat sila, nagpupuntahan sila sa gilid. Ngayon hindi natin may iwasan na mag-stampede sila, may natatapakan, ganoon mga katips. At kagandahan din naman ngayon mga katips na walang napipilay. Minsan kasi mga tips, napipilay po sila pagkadating ng 7 days or 4 days. Dahil yung iba natatapakan nila yung mga paa, kasi nakahiga sila, nakaano yung paa, yung parang ganito mga katips. Yan, naka-stretch. Yung iba natatapakan ng mga sisiw, kapwa sisiw nila, kaya nagkakaroon ng pilay. Minsan naman gawa sa vitamins, no-over na sila sa katabaan, kaya hindi naman sila makatayo mga katips. Ganun lang po yung mga indikasyon na nangyayari sa ating mga sisiw mga katips.
Ayun mga katips, napakita ko na nga po sa inyo ating mga alagang broiler mga katips. At yun na nga po, ang nangyari sa ating mga broiler mga katips ay pinatay ko po muna ang ilaw dahil sa sobrang init mga katips at hinihingal sila. At mamaya talaga baka tayo magbigay na agad ng electrolytes at baka buksan na rin natin to isa. Uti-uti lang ang pagbubukas niya mga katips, huwag po natin pupwersahin ng bukas. Ano po, para makaiwas tayo sa mga sakit ng ating mga broiler. Ganun nga lang at ganda mga katips ating mga broiler ngayon, no? Tataba ng mga paa, talagang makikinis at mga ilang araw na lang yan mga katips ay talagang makikita na yung ating resulta. Para makita nyo na nakakalbo na yung mga balahibo, tapos hindi masyadong nahaba yung pakpak nila. Yun po yung indikasyon na maganda yung ating mga alaga, healthy. At yun din po ay napakabilis lumaki bahay ganun mga katips. At baka rin, sabi ko nga po, baka rin mapaaga yung pagbibigay natin ng Bitmin Pro mga katips. At yun, papakita ko sa inyo yung gamot ng Bitmin Pro para dun sa mga bago pa lang po sa ating page mga katips. Ito nga pala yung Bitmin Pro na aking pinapainom. Yan, Bitmin Pro mga katips. Ito po ay 25 pesos lang. At tumatagal to ng siguro mga tatlong araw. Tumatagal to. 3 araw o depende pa mga katips. Minsan mabilis yan pagka sobrang uhaw sila. Yan mga katips, ito yung aking ginagamit. Kaya ang tatakaw ng aking mga broiler at mabilis lumaki. Saka unlipids nga, sabi ko nga po sa inyo, unlipids. Hindi po tayo nagtitipid sa pagpapatuka. Kasi once na magtipid tayo, alam nyo na ang mangyayari mga katips. Tatagal ang pag-harvest natin at yun yung iniiwasan natin. Tatagal kumita. Tatagal ang kita mga katips. Kaya kailangan ganun po ang inyong gawin. Huwag po kayong manghinayang. Ano po? Huwag po kayong manghinayang sa pagbibigay ng feeds. Kung maaari nga po, maghalo nga po kayo ng durog na mais para mas lalong lumaki. Mabilis lumaki sila mga katips. Kasi ganun yung aking pamamana na ginagawa. Pag hinahapit ko talaga, lalo na sa gabi mga katips, doon po kayo magbigay ng maraming feeds. Huwag nyo pong gudupin sa gabi. Kasi doon po siya nadadagdagan talaga ng timbang. Minsan dumadagdag po talaga ng 1 guhit, 2 guhit. Kaya mahalata nyo pag timbang nyo ng kinabukasan 1.1, kinabukasan 1.2, 1.3, ganyan. Kaya ang bilis po. Kaya ganoon lang yung aking maibibigay na tips sa inyo mga tips, na lagi nyo pong obserbahan. I-check nyo po ang temperature ng ating mga broiler, kung nilalamig sila o naiinitan. At huwag niyo pong kakalimutan din magbigay ng mga gamot na Robust PK, vitamins mga tips, lalong-lalo na sa pagbibigay ng vitamins umaga, hapon, tas gabi na, diretso sa tanghali, pwede na kayong mag-clean water na lang muna. Ito kasi sobrang init na naman. Kaya ganoon lang po ang inyong gawin. Tapos unlipids mga tips at sa patuka ko naman, Bimig yung aking ginagamit na Integra 1000 chip booster. Tapos hanggang Integra 2000 lang ako mga tips. Hindi na po ako nag-T3 o nagpipinisher. Kasi hindi ko po gusto yung timpla nun. At dahil hindi nakakalaki ng timbang na ating mga broiler. At gusto ko continuous yung paglaki kahit habang nag-harvest, yung ibang natitira, continuous pa rin, makakahabol. Yun po yung aking diskarte mga tips. At yun lang yung aking i-share sa inyo. At lagi ko sinasabi sa inyo mga tips, happy farming po sa ating lahat.